Lagot! Deadline pala ngayon. May nakalimutan ka ba? Ano nga bang kukunin ko? Ano ba talaga yung kukunin ko? May nakalimutan ka ba? Mali na naman. Ano ba yung password ko? May nakalimutan ka ba? Good memory makes a difference. Memo Plus Gold, pure and natural bako pamonyera. Lamang ang brainy good. Mahalagang paalala, ang Memo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Ano Ba Talaga with Kuya Kim. This podcast is brought to you by the Pod Network and Spotify PH. Dito po sa podcast na to, lahat pwede natin pag-usapan. Pwede kayo mag-enjoy dito. Kahit ano, pwedeng tanong dito. Basta kailangan after you listen to this podcast, may nakuha kayo. Dapat na-inspire kayo, natawa kayo, na-uplift ng kaunti ang buhay ninyo. Para sa mga nakikinig po sa atin, meron kayong nakikita mga stars dyan sa ibabaw ng podcast nyo, hindi ba? 1 to 5 yung stars na yan. Pindutin nyo po yung 5. Yan. Para mataas ang rating natin dito. Para kahit hindi masyadong maganda, yung mga susunod, akala nila maganda. Matutuwa sila. Basta, i-rate nyo po ng maganda. And please follow na rin po. Please follow. But I'm enjoying podcasting so much. And ang dami ko nakikilalang tao dito. Sabi nga namin pagkatapos mag-guest dito sa Ano Ba Talaga, nagiging close kami at nagiging kaibigan ko talaga. Ang susunod nating guest, ang guest natin ngayong araw na to, I met this guy, well, I've known of this guy many years ago kasi napapanood ko sa Shopping Network. And then, nung nauso ang mga online na personalities lately, he's so visible online dun sa kanyang comedy. And he likes to make fun of his bashers. Sabi ko, okay to, may mga basher pero pinagtatawanan niya at nagiging content, nagiging comedy yung basher. You can only do that if you're intelligent. This guy is really intelligent. Matalino ito. Actually, he has a podcast called Intellectual. Tama ba? Intellectual. At Ateneo graduate. At one of the top comedians, stand-up comics in the land. It's an honor to be with Victor Anastasio. Yun, sa buong buhay ko ng podcasting, yun ang pinakamagandang intro na narinig ko. Iba pa rin yung TV training no? Mula sa rate mo yung podcast ko na may punchline. Tapos ang ganda ng intro na yun. Paboritong intro ko yun. Talaga. Gusto ko pag kinasal ako yan ang intro ko bago magmarcha. Maganda yun. I-rate itong kasal ko Dapat 1 to 5. 1 to 5. Pero thank you at sorry na late ako uli. Oh, it's okay, Vic. It's okay, Victor. Again, as I said, it's an honor to have you here. And actually, nung isang araw lang, pinapakinggan ko yung podcast mo Ay, thank you. Intellectual. Dito rin sa Pod Network, sa Spotify. And you were talking about comedians being a prophet not of our own time, di ba? Explain, bro. Ayun, pinag-uusapan natin kanina off the air, yung phenomenon ng Cool Pals. Saka Comedy Manila na rin. Na hindi nga kami, parang si Vice ganda yung wave ngayon di ba? Before that, yung wave siguro ni na Chiquito, Dolphy, Vic Soto. And then, nagkaroon ng, yung drag comedians. Yung stand-up comedy ngayon, yung mga Cool Pals, mga Red Oliero, parang pa-breakthrough, pero wala pa dun sa tinatawag kong milyonaryo talaga. Di ba? Ibang klase yung, kapag may branding ka na, kilala ka na, yung brands, bibigyan ka talaga 9 figures. 9 figures? You'll be surprised. 9 billion? Yeah. Hundreds of millions. Hundreds of millions? Yeah, depende. Depende sa... hundreds of millions pa rin, 9, no? Banu ako sa math. Hundreds of millions pa lang. Kakasabi mo pa naman, graduate sa Ateneo. But you'll be surprised. Ang mga kontrata ng mga top comedians nowadays, you're on top. Naman. Every year, ang pirmahan yan sa network. Lalo na pag meron kang network. No? 9 figures kami pag may decimal point. 100,000.00, ganun. So yun ang... And again, lagi ako nagpapasalamat sa mga podcast listeners. Kasi mga early adopter yan Yung mga podcast listeners na papunta na sa mainstream. Parang gagaya lang natin yung sa States. Di ba? States na una yung TV, radio, and then YouTube, and then podcast. So, ginagaya lang naman natin yung States more or less. So, parang yung podcast, papunta na tayo doon. So, hindi ko alam kung maabutan ng Comedy Manila yung ganung level. Status na parang sinasabi mo na nagulat ako na hundreds of millions. Oo naman, si Joe Rogan, ang mga deal niyan.
Of course, dahil ang market ng podcast sa Amerika talaga napakalaki naman. Global sila eh. And they're also very connected eh. Lahat sila nasa internet. So therefore, madaling mag-podcast. Dito kasi hindi pa connected masyadong Pilipino. But we are getting there. Diba? Pero alam mo, bro, ang feeling ko kasi, kahit na hindi pa kalakihan ang community ng podcasters, it's nice to be a first adapter. Na pag pumutok man at sumabog man, nandun tayo. Diba? Sarap, diba? Alam ko ikaw yung mag-i-interview sa akin. Pero Oo nga, marami rin akong curiosity. Uno reverse card eh, no? But you can ask things in Nakikita this podcast. ko yung excitement mo, Kuya Kim, sa podcasting eh. Na hindi lang siya parang, sikat na ako, baka may pera dito, racket. Parang excited ka talaga. Anong nakikita mo sa Kasi bilang comedians, parang lagi sinasabi ko, para kaming key duplication ng shoe repair shop eh. Paano mo nasabi? Yung comedian tsaka podcast. Kasi parang ganun siya eh, sakto na, di ba, ang buhay namin magsalita, magpatawa. So, natural lang na ganun yung podcasting. Tapos nagpo-promote din kami ng shows. So parang cycle siya na because of stand-up, napopromote ng podcast. So sa'yo, bakit ka excited at natutuwa sa podcasting? Na-excite ako kasi alam mo naman sa TV, ang TV kasi is very structured. No? First love ko talaga sa television. I always wanted to be on TV eh. Pero ang buhay natin sa TV, very structured. There's a certain persona, a certain character that you have to stick to. Ang airtime, napakamahal. So therefore, there's a structure and there's a script that you follow. Per second ng bayaran dyan eh. So, very structured. I'm not saying it's bad. It's the way the medium is. Ang podcasting, freewheeling eh. Yan. Wala tayong script dito, bro eh. Yan, oo. And I'm allowed to be myself and to act the way I act behind the camera. Yes. Yun. So, mas freewheeling, mas relaxed. And I find it pleasurable to do because I like people, bro. Yun, The ones that I guessed become my friends. Pare si Red Oliero, I just know him from online. I met him one time in some wrestling match eh. Now, Tama, oo. Ngayon, Nanood ka ng wrestling din? Oo. Yan ang- I covered wrestling for Matanglawin and I remember him eh dahil isa siya sa mga mover nun eh. Oo. Pag nag-guest ka sa podcast, like you know, after 1 hour of conversation, para tayo nag-quality time, bro. Talagang, I dig into your soul and you Yes. dig into mine. Oo. And it's a deep conversation and it will last, bro. Yan. Yeah. Yan ang sinasabi lang, hindi marunong mag-emote ang lalaki at mag-express. Lagay mo lang sa podcast. Di ba, mag-uusap Mapapaiyak. yan. Mapapaiyak, Papaiyak mo. Pag Oo. podcast. Ewan ko, may magic yung mic at headphones na parang napapaano mo yung... Parang nabibigyan tayo as men ng excuse na maging yung hindi nga structured. Vulnerable, no? Vulnerable. Ano Uy, kaya maganda yung- yung salitang vulnerable, bro. Oo. Alam ba saan galing ang anong root word ng vulnerable? Ito na yung Kuya Kim side, no? Na-witness ko in real life. Hindi ko mapigilan. Live. Ang Ano yung vulnerable galing sa Latin word na vulnus. Ibig sabihin wound. Ibig sabihin when you're vulnerable, you allow yourself to be wounded. Oo. Kaya vulnerable or woundable. Oo. So, we're able to become sensitive. And, teka muna, dapat ikaw nagsasalita Oo rito. nga. Eh. Pero Ako- yung parang alam mo yung saan mong galing word na amenable? Ba, ano? Latin niya na anus. Doon ba galing? Doon ba galing? Hindi, biro lang. Sorry, napatanong ako para natural din eh. So ano? Hindi, ang amenable galing naman sa salitang Latin din, amen. Amen. Amen, so be it. So when you say Yung pala yung amenable, sa religious, amen. So be it. So be it. Oh. Sorry na hinijack ko yung podcast mo yun. Hindi naman anus yun, Brad. Di ba? Sorry. Hindi anus yun. Mali. No, pero Vic, you're very intellectual, you're very smart. Sa Ateneo ka nag-aral. So yun nga, kaya ang kwento niyang title ko na Intellectual Wal, ever since, sasabihin nila na related dun sa podcast ko na Prophets of a Future Not Our Own, yung comedy niyo pang ano yan eh, pang Mataas. yun. Mataas yan. Pang matalino. And then, the whole time, sabihin ko, hindi, kasi sa parang, sa ulit-ulit na ganun, parang, baka ito nga yung nababrand nila ako. But hindi ko na angkinin. Na alam mo yun, nauso rin sa Pilipinas yung word na smart shaming. Smart shaming. 'Di ba? Parang, hindi ko naman sinasabing smart ako, intellectual lang ako. Para sa akin, iba yun ng intelligent tsaka smart eh. Yung intelligent, meron ka lang potential. 'Di ba? Na parang, magaling kang mag-intindi ng bagay, mabilis kang mag-memorize. Yung mga smart, para sa akin, yung mga negosyante, na mga diskarte, yung mga may ibang skills. So parang yun lang yung talent ko, intellectual. So parang sa comedy ko lang nalalabas. Na marami akong alam, hindi ko naman alam paano i-apply. At least nakakwento ko sa comedy, nakakwento ko sa podcast. Ayun, yun ang kwento ng Intellectual Wal. At saka, meron kang talent na pag binabash ka, ginagawa mo nakakatawa. Oh. Saan nagsimula yan? Nagsimula yan sa amin, sa comedians. Kasi pag komedyante,
I'm sure alam mo to Kuya Kim, di ba? Yung mga nakikinig, pag komedyante, puro tawa lang yan at good times. Puro yan backstab. Alam mo yan, puro yan chismis. Showbiz. Di ba? Ayun, kanino tayo galit? Galit sa crowd, galit sa basher. Ang daming ganun. So parang nadala ko lang online na natawa yung mga tao. Tapos as long as natatawa sila at mababalance ko yung hindi ko sila masyadong yinuyurakan na parang foul na. Minsan nasabi ko na parang yung anak mo pangit. So parang may message ako parang kaibigan ako ng kuya mo. Baka pwede kang niyan, may kaso yan na child abuse, cybercrime, ganun. So sabi ko, thank you. Pangit din anak mo. Hindi, joke lang. Pareho na kayo. Pareho na. Hindi, parang may ganun na parang okay, may limit pa rin pala. So as long as nakakatawa and medyo witty pa rin yung comeback, pwede ng konti. Kasi ganun ang labanan no, Kuya Kim? Talagang parang content machine ka dapat sa ngayon eh. Madali maging nakakatawa paminsan-minsan. Pero mahirap maging nakakatawa palagi. Oo, totoo yan. That differentiates a professional comedian like you and me. I'm not a professional comedian. Minsan have ako eh. Pero madalas wala eh. Oo. Mahirap yung have palagi. Yun ang mahirap. Paano mo ginagawa yan? Paano nga ba? Siguro nakatulong talaga yung identity. Kasi ang Pilipino, kunyari manonood, hindi nila titignan kung Ang una nila, parang nakakatawa ba to? May ganun agad na parang nakaganon. Pero pag kilala ka na, kunyari, cool pals ka, or nakikinig ka intellectual one, nakaganon ka na. So I think malaking factor din talaga na may identity ka as comedian. Kaya yung talent ko nun sa pamilya ko, sa friends ko lang, nung dinala ko sa comedy ng simula, bigla akong bumobomba, hindi ako nakakatawa. So kailangan kong i-build up din yung skill na yun. Na parang lagi may punchline, parang kang sniper, na ano ba yung nakakatawa dito. Paano ka palagi may punchline? Mahirap yan, ha? Parang feeling ko inborn din siya, Kuya Kim eh. Na yung iba, yung sinasabi nilang since religious ka, God-given talent. Parang naniniwala rin ako dun eh. Na parang yung ibang tao, kunyari yung girlfriend ko, or yung nephew nila, may tenga sa yung nephew nila pag pinindot mo. That is a C note. Yung ganun. Parang hindi mo matuturo yun eh. May tenga. May tenga. Siguro sa akin, yung binigay sa akin gift, yung superior good looks, tsaka comedy. And humility. And humility. Humility. Yun. Superior good looks, humility, tsaka comedy. So parang siya, talent siya na i-cultivate mo. Like meron ka anak na magaling mag-drawing, i-cultivate niya yun. Paano mo i-cultivate yan? Practice talaga. Yung 10,000 hours na sinasabi nila. The tipping point. Believer talaga ako dun eh. Yung 10,000 hours. Walang substitute ang stage time. Di ba kunyari ikaw, gusto mo mag-TV, siguro naman yung unang labas mo, hindi ka agad magaling na, hindi ka agad, Hindi. di ba? Kumusta yung, napapatanong na naman ako talaga. Tama ka doon, Vic, no? Buti tinanong mo yan. Yung TV, 10,000 hours din yan. Yung kunyari, sa news, no? Sa news kasi, marami kang napapanood, alam mong hindi anchor eh. Alam mong pwedeng hanggang doon lang eh. Kasi halatang nagbabasa. Yung mga nakikita mong anchor na halatang na hindi nagbabasa, 10,000 hours yan, Chief. Yung hindi malikot ang mata pag nagsalita, kahit na nasa prompter yan, ang dating parang he knows what he's talking about, 10,000 hours yan. Pag bago ka lang sa prompter at hard news ang binabasa mo, nagbabasa ka. Yun. Habang tumatagal, you begin to absorb and imbibe the content na pag binasa mo at galing sa'yo, tama yan. That's 10,000 hours. 10,000 hours on your part doing it and 10,000 hours on the audience part getting used to seeing you on television. Mismo. So yung magiging laging nakakatawa, feeling ko may tulong na nga yun na identity. Kasi ang ginawa ko na sa social media ko, #stand-up-comedian. Kahit anong pinopost ko. So ngayon, pag nakikita ko ng tao, ikaw yung stand-up comedian. Dati, di ba, shopping, ikaw yung, di ba may vlog ka, di ba TikTok, hindi nila alam eh. So ngayon, parang spoon-fed na, #stand-up comedian. Kasi nga, hindi pa as mainstream yung stand-up comedy sa Pilipinas. So parang yun yung gusto kong i-push na maging household. Kumbaga mission vision statement ba? Na pag sinabi, stand-up comedian, si Red Oliero. Victor Alasaz. Yung ganun na. And yung, to your point din na kung paano i-cultivate, sinabi mo kanina, mahilig ka sa hayop. Diba? So parang nandun na yung natural talent. Pero yung skill mo of
alam mo ba, ng Latin word? Explaining. Parang 10,000 hours mo yun of research and yung credibility mo. Di ba kasi pag ako niya, imagine si Kuya Kim, alam nyo ba yung, yung vulnerable galing sa word na, Vulnus. tapos titingin ka sa phone na gano'n or sa prompter, parang sila, di ba parang, O's. So kailangan talaga, natural. And siguro, hindi ka dapat nagpapatawa. Gaya na sinabi mo kanina, hindi ka nagbabasa. Sa amin naman, minsan para maging nakakatawa, hindi ka dapat nagpapatawa na hindi kengkoy. Yung parang legit, kapag nag-uusap kami, yung may ayaw kaming tao, talagang legit na nagrereklamo kami in a funny way. Pero yung emosyon nun is, naiinis ka. Hindi ka nagpapatawa na, guys! Yung parang ganun. Knock! Nakakatawa pa rin yun, pero I guess na-cultivate nga namin yung philosophy ko ever since na turning negative matter into positive energy. Yun niya laging inaano ko. So parang may reklamo ka, edi gawin ko na lang nakakatawa. Ilang years ka sa OTV? Sa O-Shopping, O-Shopping. 2014 to 2020 or 2019. So mahaba Basta din. 6 years, alam ko. Meron ka bang na-cultivate dyan sa O-Shopping? Yung pagbenta. Uy, magagamit mo sa TikTok yan, Brad. Kikita ka ng milyon-milyon dyan. Yun nga Paano kaya makapasok dun sa live selling industry rin, May kilala tayo, mga kaibigan natin. Ayaw na mag-artista. Nagti-TikTok shop na lang at milyon-milyon ang kinikita. For instance. Si Matet, nakita ko. Si Matet, si Shaitan, si Shay nga, na-scam ng 30 million. Imagine, na-scam ng 30 million, magkano ang kinikita? Oo nga. O, di ba? Scam pa lang yun. Ibig sabihin, Fraction pa lang yun. Pero ang galing, for example, ibayin natin na konti ang topic yung TikTok shop. Si Shay, bro, pag gising ko sa umaga, siya nagbebenta ng mga gamit pang nanay. Pagdating ng tanghali, yung asawa naman niya nagbebenta ng mga gamit pang tatay. Sa gabi, yung anak naman nila, si Rael, nagbebenta ng relo. Sabi ko, bakit ganun? And then I realized, mas malaking kita kaysa artista. Oo. So, pasukin din natin. Pasukin din natin. Magandang kailangan ko na manager dito, Kuya Kim, na the return of O-Shopping. O-Shopping host, no? Then kasi, O-Shopping, you have to watch TV to be able to see. Ngayon, mas marami ang nakatelepono Nasa bulsa nila yung TV nila Pagising mo lang. Bubuksan, Tsaka ibang klase mag-click sa, ang nakaka-addict mag-shopping online. Versus yung tatawag ka pa. Ito click na lang Tatlong click. Pasok na kagad sa, sa Gcash mo Oo. So, yun Teka muna, so O-Shopping, paano ka nagbebenta ron? So live selling, ano binibenta mo ron? Iba yun Exercise equipment, pangluto. Yun ang talagang straight up selling na gagamitan ko ng imbis na straight up comedy charm. Charm naman. Charm. Like a salesman. Like a salesman talaga. Kasi nag-training kami nun sa Korea, nandun yung master salesman nila. Tapos sa Korea, ang mga binibenta nila doon sa O-Shopping, gold bars, BMW, talagang pang first world. Kami mga palanggana lang So madami na sila na benta, tapos ang sabi nila, ano kayo? Tinanong nila kami, how much % do you think you are TV personality and how much % sales? So kami mga 60% sales, 40% TV personality. Sabi niya, no, you are 100% salesman. Uy. You are not TV personality, you are salesman. Bagong perspective yan. So yun, dun pinuso ko talaga yung sales. Kaya ngayon, hindi na ako nahihiya magbenta ng shows. Di ba? Parang nadadala mo sa, sabi nga nila, lahat tayo salesmen. Kahit nagtatrabaho ka, gusto mo promote, sales din yun Di ba? Or may liniligawan ka. Bibenta mo yung sarili mo. Oo naman. May nililigawan ka ba ngayon? Meron akong girlfriend ngayon. May girlfriend? Sales din, di ba? Sales din? Sales. Showbiz, hindi? Na sales talk. Digital, sa comedy na ng digital. Sa Solid okay siya, kung familiar ka. Comedian din yung may-ari nun, si Ryan Puno. So, dun siya lumalabas mostly. Musical comedy naman sila. Kaya sinabi ko maganda yung tenga niya. Yun, dun ako na... So, theater ang background niya? Hindi. Dance siya, pero mayroon silang College of Music siya nang galing. Kaya alam niya yung mga music theory, ganun. Yan ang mga frustration ko sa buhay. Uy, pero musician ka rin You play an instrument. I know that your second love, if not your first love, is music, di ba? Once upon a time, naging musikero ka. Anong kwento nun? Ano lang, lumaki ako sa hip-hop music. Yun, mahilig ako doon. Tapos R&B, 90s R&B. Kuya Kim, mga Boyz II Men. Boyz II Men? Oo. Si JR? Si JR. Oo, yan.
Tapos, nahilig din ako sa gitara. Rap rock kasi yung nauso nun, kuya, yung mga Limp Bizkit. So, hinalo nila rap rock. So, doon ako na-interested sa gitara. College pa yun. Tapos sabi ko, kailangan ko nang kumita ng pera. Kinalimutan ko na yun. Nag-pandemic. So, nagkaroon kayo ng mga gig as musician? Yung mga ano lang, school org. School org. Siguro isang beses lang. Playing the guitar or singing? Or both? Playing the guitar. So, you sing while you play the guitar? Gitara lang ako noon, yung nag-iisang, parang isa o dalawa lang na org events eh. So hindi talaga ako gumaling, hindi ako natuto. Hanggang nitong pandemic, lahat tayo bumalik tayo sa ano ba yung ginagawa natin nung bata tayo, ano ba yung mga ganun. Tama. So binalikan ko yung gitara. Gusto ko siya matutunan as parang intellectual approach din eh. Parang ano ba yung puzzle. Parang puzzle sa akin yung guitar neck eh. Parang ang alam lang usually natin yung dun sa dulo. Anong tunog nitong mga, so yun, inaral ko music theory, yung mga yun. Kasi yung para pumunta nun sa dulo, ang daming laro nun. No? Para mo lalaroin, papunta nun sa dulo. No? Anong nangyayari? Anong nangyayari? So mas yun yung approach ko. Yung parang, para pag nag-aral ako ng memorize, alam ko yung theory behind, alam ko kung paano nabuo yung tunog, ganun. So yun ang talent ko talaga eh, more of nerd approach versus yung iba na may tenga, hindi nila kailangan yun. Marunong sila tumugtog, sumisikat sila. Sabi nila mga magagaling na comic, magaling din sa music. Kasi may timing. Posible, no? Laging, ang sabi ni Dave Chappelle niya, Kuya Kim, yung musicians siya comedians, parang may weird interaction na. Yung mga comedian think they can play music, and yung musicians think they're funny. So parang, di ba, manood ka ng gig, Kuya Kim, yung mga leads. Nagpapatawa, hindi naman nakakatawa. Nagpapatawa yan. Tapos manood ka ng gig namin, tanong si GB, nagigitara. Oo, tama. Di ba? So parang may weird, na hidden passion namin Weird ng relation. music. Hidden desire naman nila maging comedian siguro or something. So parang ang lapit niya lang eh. Pero Vic, ano ka rin? May passion ka rin sa writing. Writer ka rin, di ba? Oo. Yan talaga passion ko, Kuya Kim, kasi mahilig talaga ako magbasa ng libro. Siguro influence to ng parents ko tsaka ng kuya ko. Na yung bahay namin, ano na yan. Ang generation namin, familiar ka nito, World Book Encyclopedia. Of course. World Book. Encyclopedia. World Atlas. Britannica. Time Life. Time Life, yun. Daming hayop dun. Nakakatawa yun. Actually, napag-usapan namin sa Cool Pals, tinanong ako, ano ang pinaka-paborito mo letter sa encyclopedia? Sabi ko, internal combustion engine. Kasi merong acetate sa gitna. Yun. Di ba? Oo. Makikita mo yung cross-section ng engine. Ang ganda Tapos nun. H, human body. Makikita mo yung katawan, acetate. Ang ganda, no? Napaka-high-tech nun during our time in the 70s. Bigla ako na flash of nostalgia. Kasi bebentahan yung parents mo na encyclopedia, syempre feature yun, di ba? Yun palagi ang center. Yung acetate. Di ba? Ano nakikita mo? Katawan. Muscular system. Paunti ng paunti. Tapos, sa pangatlo, makita mo na yung puso. Diba? Tapos sa pinakahuli, hanggang puwit na. Ang galing nun eh. Yun. During that time. Lumaki kami doon. Yun ang TikTok mo eh. Yun ang TikTok mo. Kasi parang may pictures. Di ba? Tapos syempre mga Hardy Boys. So parang yung emosyon na nadadala ng reading, parang gustong-gusto ko hanggang ngayon. So yun ang passion ko talaga, writing. So nag-writing ako sa Going Bulilit. So doon mo nakilala si GB. Si GB, Going Bulilit din yan eh. Sorry. Going Bananas. Going Bulilit, tama. Going Bulilit. Tama. Going Bulilit. Nakilala ko na siya sa stand-up. Tapos nauna niya siya sa Going Bulilit. Sumunod lang ako doon sa Going Bulilit. So Going Bulilit, and then usapang lalaki, and then funny kapare ko, narrative naman. And then isa pang narrative, so parang dalawang narrative, dalawang gag show yung nasulatan ko. Enjoy yung doon, yung brainstorming. Kasi parang ganito din, walang bawal, walang structure. At saka you pick each other's brains eh. So nag-iinuman ba kayo pag nag-brainstorming kayo? Nakakatulong di ba? Bawal sa ABS Bawal kami. sa ABS. Sa ABS kami. Pero pagka siguro sa labas. Ang Cool Pals kasi pag nag-brainstorming, nag-iinuman. Nag-iinuman. Sa mga bahay nila eh. Pero hindi na rin ako umiinom ngayon eh. Nung mas bata kaming comedians, talagang yan, after open mic, inom yan. Kasi mas bata pa kami. Ngayon, isang araw na yung hangover. Naku, sa'yo isang araw lang. Ako 1 linggo, Brad. 1 linggo? O baka papunta na rin ako dyan. 1 linggo? 1 linggo. Alam mo dati nung bata ako, Chief, pag ang hangover ko kahit straight, inuman, kinabukasan, trabaho, dire-diretso, wala. Tinitiis yan. Tapos nawawala na habang tinitiis. Tapos in my 40s, naging mga 2-3 araw. In my 50s, naging mga 4-5 araw. Ngayon magsi-60 na ako.
Pag uminom ako ng Sabado at sinagad ko, Biyernes na, meron pa eh. Yun. Walang biro. Pero Biyernes- sobrang fit, kahit fit ka, hindi mo natatakasan yung hangover. I feel it in my fitness because I exercise eh. So pag sinabi ko yung hangover, imbis na nakaka-workout ako ng mabigat, Okay, gets. hindi ako makapush, hindi ako Gets, makatakbo ng malayo, hindi ako makabuhat dahil nangihina ako. Okay. So yung hangover mo is strongman hangover pa rin. Hindi yung hangover na hindi nag-exercise na nakailata lang. Hindi naman. Okay, gets. Pero Vic, fit ka rin ha? What do you do for fitness? Wala man tayong time machine. Ang memories naman natin ang pinakamabilis na paraan para makabalik sa nakaraan. Alam niyo ba na ang memory ay galing sa Latin word na memor? Ibig sabihin ay to remember something that has passed. Diyan din galing ang salitang memorare o yung mga remembrances ng mga nakaraan natin. Mahalaga talaga ang pag-preserve ng memory. Kung gusto nyo ma-enhance ang memory nyo, ma-improve ang focus, mabawasan ang stress at maiwasan ang pagiging makakalimutin, try Memo Plus Gold. Trusted na ito for almost 20 years. Meron tong Bacopa Monnieri herb na proven safe and effective to enhance brain function. Clinically tested din ito sa CDRI ng India at BSI sa Australia. Available ang Memo Plus Gold sa Mercury Drug, Watsons at lahat ng leading drugstores nationwide, pati Shopee at Lazada. Tandaan, para hindi makalimot, Memo Plus Gold. Ang philosophy ko, sakto lang fitness. Paano yung sakto lang fitness? Maganda yan. Kasi, never ako naging pinaka-gayot sa barkada o pinaka-ripped sa barkada. Kasi college days, lahat kayo niya may abs eh. Yung barkada mo. Oo, paganda ng abs nun eh. Di ba? Yun ang talk nyo eh. Yun ang bragging points. Oo, na parang, anong gusto mo? False grip? O, alam mo Yeah, yan. false grip pa. False Okay, grip o fully grip? Dapat pag bench press, false grip yan. Tapos anong mo? Ako to failure ako eh. Yeah. Mali pare. Dapat mabigat. Kahit isa lang. Ganun yung usapan nyo pag college. Siyempre, buburakay kayo yung mga ganun. Oo. Saka paghahanda mo yan. Pag malapit na summer, medyo magbubuhat ka na ng mabigat para lumaki yung mga muscles mo. Diba? Tapos nung college, walang stretching, no? Kuya Kim? Wala tayong injury nun. Walang injury. Wala. At saka pagka naka-t-shirt tayo masikip, para may mansana sa kilikili. Diba? Puff up ka talaga. Puff up ako palagi. So never ako yung pinakamalaki katawan. Pero ang philosophy ko, never din akong magiging yung pinakamat. Alam mo yun, lagi nandun ako sa lean, na kung gusto ko magka-abs, 3 months kaya. Kasi minsan nagwawala ako, makikita ko na, yung hindi pa halatang mataba ka, pero pag wala kang t-shirt, yung mukha ka ng Love peras. handles. Oo. So pag nandun... Mukhang pera? Peras? Peras. Mukhang peras. Oo. Okay. Parang rinireel back ko na. Okay, dadayet ako ulit. Tapos, parang ganun lang. Andun lang ako sa hindi super gayot, pero hindi super So, doon lang ako sa gitna. Ngayon, body weights. Kasi... yun naman ang uso ngayon eh. Oo, Hindi na kasi uso yung 1990s na kinakailangan napakalaki mo. Noong 80s kasi, I used to be a bodybuilder bro eh. Talaga? In the 80s, mali ako ng ilang competition. Super body, ganyan. So bodybuilding yan, mga posing. Malaki kami nun. At nung 80s, dapat malaki ka. Ngayon, pag malaki ka, ang dating mo para kang bouncer. Dati, lahat ganun. Merong massive face, tapos Cutting. face, cutting. Ngayon, dapat sleeper build. sleeper build. Yan ang mga Gen Z. Diba? Yan ang mga Sleeper Gen build. Z terms. Sleeper build. Sleeper Pag nakadamit ka, simple lang. Pero pag hinubad mo yung damit mo, ripped ka. Yan. Sleeper build. Siguro nauso rin sa yung mga atleta ngayon, sila LeBron James. Dahil sa science, siguro. Kasi dati ang lalaki ng katawan, pero ikli ng karir. So, na-realize siguro nila na pag mabigat ka, hindi ka tatagal. Kailangan lean ka talaga, tapos tatalon ka. Tapos si LeBron James, never siya naging parang mga NBA player dati na Patrick Ewing, di ba, lalaki ang katawan. So I guess, dahil ganun yung mga idol ngayon ng kabataan na katawan, yung lean na rin na. So ganun lang yung ko. Parang, ang fitness goal ko, kahit 60 na ako, kahit mag-t-shirt lang ako, hindi ka tiritignan. Oo naman. Yun. Tsaka medyo, ganun lang. may ugat na kaunti sa biceps. Oo, yun. Hindi kailangan malaki, pero may ugat. Yun. May ugat. Tapos, meron akong ngayon, flabby ako ngayon eh. Pero yun nga, yung hindi ka lang, yung tingnan ko lang yung sarili ko sa salamin. Vic, how do you see yourself 20 years from now? 50-plus-year-old 50 plus, Victor no? Anastasio. How do you see yourself? Oo nga. 20 years. 60 na ako nun. 38 na ako. 38, oh? 58. Mga ganun, 60. 50s. How do you see the 50-year-old Vic Anastasio? Siguro, ganito pa rin yung katawan. Parang priority sa akin yun eh. Na kasi ang 1 hour special sa comedy,
physically nakakapagod siya. Physically nakakapagod And lately, dahil nga yung girlfriend ko, ma-music, tinuruan niya ako ng voice warm-up. Of course, yeah. Kasi dati, nagwa 1 hour ako, pause na ako. So may science din pala yun. Diaphragm. Oo, na parang gumaganon ako. Ganun. At the same time, sumasakit yung likod ko dati after 1 hour yung paa. So parang na-realize ko na hindi, may fitness angle din talaga yung stand-up kung gusto ko mag 1 hour. Kasi gusto ko 58 ako. Parang George Carlin pa rin na nag 1 hour special. Oo. So, yun ang gusto ko. Na, But you have to be physically fit for you to be mentally sharp. yun, to be yun a din. comedian, you have Yun to be din. mentally sharp. Oo. So, medyo hindi ko rin inaano sa public pero gusto ko rin ng ibang side hustles para gawin ko yung stand-up comedy not for my main income. Kundi para, alam mo yun, Passion. supplement na lang. Yun talaga ang goal ko in 20 years. Parang meron na akong stable income elsewhere. Or, yun, na ganun. Para in 20 years, yung enjoy na lang yung stand-up versus yung pressure na yung whole income ko for the year ay nakasalalay lang sa shows. Yung ganun. Isa ka bang introvert, extrovert, ambivert? Ano ka sa tatlo? Baka Both. ambi. Ambivert, Ambi yung yung both, pareho. yeah, Oo. yeah. Kasi pag may mga lugar na hindi talaga ako komportable or hindi ako, parang feeling ko hindi ako bilong. Like sa mga taping ng artista, meron akong ganong feeling na siguro lumaki na sila magkakilala. Kasi parang late na rin ako nag-showbiz. So parang pagka-taping talaga, doon ako medyo... Feeling mo hindi ka kabilang. Oo, may ganun ako sa mga taping. Saan galing na yun? parang, siguro nung bata pa ako, nung bata talaga ako mas introvert. Malaking tulong yung comedy sa pagiging medyo extrovert ko na. Pero nung bata talaga ako, may mga bisita sa bahay. Pinag-lead ako ng prayer. Tumakbo ko sa kwarto Bakit? Ano na ako, panic. Napapanik ka. Oo, kasi parang ikaw magli-lead, tapos parang ang daming nakatingin. Pumunta na lang ako sa kwarto. Naalala ko yung moment na yun. Or like, pag may bisita dati, bigla akong nervous sweat. Anxiety. Oo, anxiety sweat hanggang nung high school. Hanggang recently, may ganyan ako yung anxiety sweat na hindi mo alam kung bakit. Kunyari, nasa lugar ka lang na feeling ko hindi ako belong. Hindi ko ma-explain So, bigla ka ng papawisan. Tapos dahil pinapawisan ako, mako-conscious ako. So, lalo akong papawisan. So, parang isang cycle na... downward spiral. Oo. Oo. So, parang ganun. May ganung part ako na introvert. Pero dahil sa comedy, siguro umano yung confidence ko na parang okay lang magkamali. Oo, di ba? Pag nagkamali ka... Gawin mo nakakatawa. Oo, yun. Pag may ginawa kang embarrassing, minsan umattend ako ng kasal, tapos iniwan ko yung napkin ko dun sa table, nasunog. Sunog, may kandila ron. May kandila. Di ba? So pagbalik ko, siguro the previous me, as in bata, parang papawisan na. So, but then ako parang, sorry. Man. Ginawa mo ng joke? Oo. So nakatulong talaga. Anong joke ang ginawa mo dun sa nasunog na napkin? Hindi ko na naalala Hindi ko na naalala. Basta, yung mga ganun lang. What inspires Victor Anastasio? Pag may bago kong natututunan talaga, yun talaga Na parang ang... Lifetime learner ka, no? Oo. Like yung gitara, lagi akong inaano ng mga friends ko na mag-live ka na tugtog kasi doon ka gagaling. Pero ako, pag nag-aaral ako sa bahay ng mga libro, kaya pala, yung parang yung discovery mismo, okay na sa akin. Na parang kaya pala maganda yung Beatles song na to, for example. Kasi may ganitong part ng gitara, tapos may ganito pa na yung isa higher, okay, ganun pala. Okay na. Hindi ko na kailangan tumugtog at magkaroon ng acclaim sa music. More of yung... Natutunan mo. Oo, yung parang ganun talaga. Intellectual ka talaga. Oo, ano siya, good and bad thing. Kasi sabi nga nila yung... Why is it a good thing? Good thing kasi siguro curious ka lagi. Hindi ka susceptible sa fake news. Kasi, Why is it a bad thing? Kasi minsan meron ka analysis paralysis. Ayan, oo. Di ba? Oo. Lagi ko nababasa yun sa mga business book. Kasi nga sabi ko, di ba, gusto ko magkaroon ng mga side hustle, side business. Pero, inaaral ko pa lang sa libro, yung mga kaibigan ko, may construction project na. Yung parang ganun. Tumalon na. Oo, So, yun yung bad thing. Na feeling ko kailangan ko i-temper. At yun ang nakukuha kong inspiration kina Red at Cool Pals.
At doon ang nakuha ko sa comedy na mentality na bira lang ng bira. Kasi pag nagtimpi ka sa comedy, wali. Mismo. Dapat kahit wali, bato mo, tapos gawin mo gabi. Mismo. Kahit wali yan, parang joke mo lang. Oh. Di ba? Sabi nga ni Ryan Rems nung nag-showtime siya, hindi lahat ng kanta sa album maganda. Hindi lahat ng joke. May ganong kumpiyansa na. Eh yan, sina Red, sina James. Gawa tayong theater show. Talagang balls of steel eh. So yun yung nakuha ko sa comedy na parang nag-balance dun sa pagkakabukish ko. Di ba? Anong pinakamalaking turn off ni Victor Anastasio? Turn off. Yung mga taong critical siguro agad. Lagi rin namin pinag-uusapan yan ni Red. Maraming ganyan ngayon. Mga woke. Yan. Ang tawag niya dyan, mga non-doers. Ano yung non-doers? Yung parang critic lang sila. Parang meron silang... Salita. Kung hindi ako nag-comedy, malamang papunta ako dyan. Ganun. Kasi parang analysis, intellectual. Alam mo yung joke na to, hindi maganda kasi ganyan. Ito yung masyadong in-intellectual lahat. Siguro since may ganun ako, nakikita ko yung sarili ko doon, naiinis ako. Di ba? Yung parang... Hindi mo ba alam kung, siguro sa case mo, di ba? Nagti-TV ka, may bashers ka ba, Kuya Kim? Marami akong bashers, bro. Talaga? Marami. Ano mga sinasabi nila? Naku, marami. Minsan kasi, alam mo, bagamat maingat ako, 80% of the time, yung 20%, nadudulas ako. Lumalabas yung yung careless pa. For instance, nasa Amerika ako, jet lag ako. Tapos merong GMA News. Lalaki, napugutan ng ulo. Sa tabi ng kalye, parang ganun. Hinirit ko, kasi jet lag ako, wala akong magawa, naka-doom scroll ako. Ano sabi? Natawa ako mag-isa. Nakalimutan ko na, Brad. Natulog na. Finally, nakatulog ako. Paggising ko kinabukasan, parang 300 comments, bro. Tapos nasa Reddit na. Hanggang ngayon nasa Reddit. What's happening to Kuya Kim? Di ba, kung sa Cool Pals ko binitawan yun, Brad. Ayos lang eh. Ang ganda nun, ha? Oo nga eh. Di ba nakakatawa pang Cool Pals? Pero hindi pwede sa mainstream eh. Hindi pwede sa Hindi mainstream. pwede, oh. May image. Ano nangyayari kay Kuya Kim? Lumipat lang sa GMA7, pumangit ng humor. Ganyan, Brad. Marami akong ganyan. May mga dulas akong ganyan eh. Oo. Pero natawa ka, no? Di ba pagod over? Yun yung isa sa mga idol ko sa comedy, yung efficiency. Kaya ang ginagawa, naiyak ako sa tawa, sorry. Ang ginagawa ko sa mga basher ko, kung pansinin mo, ang haba ng sinasabi nila, ang mga hirit ko, talagang kinikip into emoji or isang word. Yun yung magaling eh. Na parang onti lang yung salita pero maraming sinabi. Ayun. Sa mundo kasi ngayon, maraming salita, wala naman sinabi. Kumbaga, writer ka kasi. You know how it is to be concise. Economy of words. Edit until just one word is sufficient. Economy of words. Yan ang natutunan ko nung sa Ateneo nag-heights ako, literary org. So ganun kami, parang, hindi naman kailangan yung word na apple. But, alam mo yun, pag inalis mo yun, ganun. Kaya yung hinirit mo yun ang talagang chef's kiss na. 2 words. Pero hanggang ngayon, binabash pa rin ako dyan. 2 words. Ano sabi? Hindi kasi may pamilya yun eh. Oo nga naman. May pamilya. Ano sabi ng pamilya? Ikaw na ngayon ang babash. Tapos na sa akin. Sa'yo naman pupunta yun. Pero yun nga, wala eh. Pero alam mo, in our line of work kasi, it's par for the course na may basher eh. Pag wala kang basher, hindi ka relevant. Totoo. Mas mataas ang relevance mo, mas marami kang basher. Totoo. Mas mataas ang ningning ng bituin mo, mas marami kang basher. Ganun talaga yan. Pag wala kang basher, hindi ka na relevant. Wala nang nanonood sa'yo. Wala nang nakikinig sa'yo, di ba? Sabi ng nanay ko dyan, pag mabunga ng puno, binabato na. Tama. Yun ang sinabi niya. Yun ang wise words niya sa akin. Yun ang mga... Actually, wise words namin yun, bro. Sa nanay mo na pala yun. Panahon ko yun eh. Pag ang puno ay puno ng bunga, binabato. Yun. Binabato. Pag di ka binabato, hindi ka puno ng bunga. Tsaka may kausap ako sa O-Shopping na yung asawa niya at that time, either Shopee or Lazada. So parang concerned kasi kami na dumadami yung customer complaints. Customer complaints, yeah. Sabi niya, ganun din naman sa ibang platform kasi ratio lang yan eh. Kuyari, 10 ang nabenta mo. Kunwari lang, isa magreklamo. 100 nabenta mo, hindi lang isa yung 10 na magreklamo. Pero usually, yun yung noisy minority. Kasi makikita mo minsan, kunyari sa post mo, maraming ba nag-like doon sa ano sabi? May mga nag-like, yung mga Cool Pals. Tsaka mga kabobo.
Pero yung iba hindi. Hindi gets ng karamihan eh. Hindi gets. Hindi gets ng karamihan. Tsaka hindi nila, yung Pinoy meron mahilig tayo mang kahon eh. Oo. Parang, di ba yung issue lang ni Catherine na, ano ba yun, may vape ba yan? Yung ganun? Yung parang, ano kayong vape yan? Pero wala princess siya dapat. Walang mal. Yun ang, That is the difference between television, mainstream television and podcasting. Yes. Kaya ka pala nag-enjoy dito. Kasi enjoy ako dito. Iba yung tao ka dito eh. Oo. At pag hindi ka tao rito, halata. Oo. Choppy. 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 Ganda ng term na choppy nga. Oo, Yung diba? parang may gusto ka lang image na ilabas. Halata. Halata. And I think that is the reason why you guys, ikaw, si Red, the Cool Pals, why this is your time now Because people are so fed up with the wokeness. It's refreshing to find someone who's brave enough to be themselves without apologies. Oo. Yeah. Ano lang yan parang sa comedy, kailangan may pagka-woke ka rin kasi trabaho mo yung on the line. At saka at the same time, para ka rin pulis ng values ng Kasi di ba yung mga comedian jester? Oo. So parang kapag may nakita kang mali, Huwag ka lalampas. yun. Huwag ka lalampas. Pero minsan, para malaman mo yung linya, kailangan mo i-cross kasi paano mo malalaman di ba? So parang kailangan naaamoy mo yung audience na okay, masyado ng woke. Kailangan ka naman sa other side, anti-woke. Tapos parang babalance. Okay, masyado namang anti-woke yun. Na parang kailangan mong ibala. Parang parang ano lang siya pendulum. Kuya sa Amerika, 'di ba? Parang may liberal president. Sawa na sila, conservative na naman. Palaging Pendulum. Tsaka puro extreme pendulum Gusto ko, at I'm waiting for the time na pupunta dun sa tamang-tama. Yun nga yung no? sweet spot. Ngayon kasi nasa extreme right naman. Galing kasi sa extreme left. A time will come in the US na magiging sweet spot. I hope it comes. No? What is the worst experience you've had as a comic? Siguro ang worst lang sa akin as a feeling, yung may kukuha sa akin private individuals. Yung specific case, binayaran nila ako ng okay sa binyag kasi fans sila. Tapos sabi nila, fans yung mag-asawa. Yun yung crucial fans yung mag-asawa. Yung mga guest, hindi. Ayun! Yun ang audience mo. So tumatawa lang yung mag-asawa. Excited sila na parang, sige, may portion tayo na binyag to, pero itago muna natin yung mga bata. Dahil papatawanin tayo. So parang ginawa ko yung usual ko. Tapos sila lang yung tumatawa. Pag ganyan na nangyayari, how do you deal with that? Maapal na mukha ako So parang nairaos ko na siya na 20 to 30 minutes. May mga ngumingiti, alam mo yun. Pero alam mong yung expectation ng mag-asawa, hindi ko na-meet na ma-entertain yung crowd. So yun yung hindi ko lang gusto na feeling. Kasi bilang komedyante, medyo may pagka-people pleaser din kami. Of course. Audience mo yun So parang kasi kunyari kumpanya yun, hindi naman nila pera yun Parang pera to ng kumpanya. Tapos we tried our best. May mga ngumiti. That's life. Pero ito kasi parang pera nila. So parang yun yung naramdaman ko na gusto ko ibalik. Pero tsaka special moment nila Oo. Ayaw mo ng awkwardness. Oo. Dadala ka ng awkwardness sa special moment na mag-asawa. So, alam mo, meron akong experience sa similar. Yung mga anak ko kasi, bro, IS na social lang misis ko So IS graduate, inimbita ako ng isang anak ko, si Eman. Dun sa sa IS. High school day. Akong guest kasi I'm a Filipino celebrity. So therefore, ako yung guest. Celebrity, suot ko yung sombrero ko. Kuya Kim ako, bro. Ang audience ko siguro mga 300 bata tsaka magulang na IS. So puro foreigner. Nagkamali akong tansya. Akala ko maaaliw sila sa pagiging Kuya Kim ko. So trivia ako. Patawa ako as Kuya Kim. Walang natatawa, Brad. Ang awkward talaga. So, nakita ko yung mukha ng anak ko. Para siyang na-embarrass kasi mukha na akong tanga. Pero importante kasi you have to know your audience, puro IS yung pinagpapatawan ko. Wala talaga. So, gano'n ang feeling mo siguro. Ay, naramdaman mo na pala feeling na bumomba. Ay, naku. Ang tawag ng bumomba? Bomba. Bumomba. Ibig sabihin, walang natawa sa'yo. Bumomba. Naramdaman mo na pala. Parang feeling ni Jokoy dun sa Academy Awards. Yun, kabagis ka na namin. May bomb story ka na rin. Yung parang, isang favorite story ko din, nag-stand up ako sa Boracay. Wala ako narinig na tawa, puro waves. Lasing lahat ng tao rin, sigurado Wala sa mood na yun, Pero tinapos mo yung mo, gano'ng katagal ka Mahaba, bro. May slides pa ako.
May slides pa Yan ako. ang commitment. Yan ang respect. In-explain ko na lang. Ako lang ang guest eh. So, yun, pinakita ko yung slides ng mga early Matanglawin, mga anecdotes behind it, what I do for a living as a Filipino TV personality. Of course, interspersed with a lot of jokes. Oh, Walang natatawa. wala. Walang natatawa talaga. But anyway, ganun naman yun. Ganun talaga. What is your best experience as a comedian? Siguro yung last, kasi parang addiction siya rin eh, yung comedy. Parang you're only as good as your last gig, sabi Of nga. course. That's a theater saying eh. You're You're as good as your last show. Oo. As your last I guess performance saying siya, no? Kung musikero ka man or mime. Kahit ano, basta yung last pag live ka. So yung last namin was Absolute Mega Best sa Music Museum. Ako yung last comedian. Pag ganun, may pressure pa rin. Kasi kahit 4 kaming headliner, pag huli ka, may expectation pa rin to close the show. Alam mo yun, decente naman. On a high note. On a high note. Feeling ko nagawa ko naman yun. So, ang ganda na feeling lang na, alam mo yun, kasama mo yung, tagal na namin kakilala na GB Red eh. Kaibigan na rin talaga. Parang parang ka talagang, Family. Oo, parang group date. Ayun nga, family dinner, barkada trip, and show, all in one, pag nag-Absolute Mega Best. Yan lagi sinasabi ko. So, parang, ang ganda lang ng feeling. Oo, tapos, mura lang rin sa Music Museum. So alam mo yun, nagka-calculator ka na rin sa utak. Masaya. Kumikita. Ang comedy mo ba kumikita na? Masarap na yung kita? Oo. Ang hindi na lang masarap yung stability eh. Kasi parang... Kasi seasonal. Oo. Pero kung tignan, meron talagang sense yung sabihin nila, stop and appreciate how far you've come. May ganun eh. Na parang, pag kinumpute ko sa, na parang, okay naman yung kita ko. Hindi siya, alam mo yun, Mas mataas sa opisina. Mas mataas sa opisina. Or minsan pantay sa opisina. Pero masaya yung parang kailangan Pero hindi 9 to 5. Oo. Kailangan ko rin ma-appreciate. So, merong intellectual, merong psychic income. Yeah, Masaya ang utak mo. psychic income ba tawag? Yun ang economic term doon eh. Yeah, When even if your real income, your monetary income is not big, but you're so happy with your job, mataas ang psychic income mo. Yun yung fulfillment na. Yun ang fulfillment. Oo. Ayun. So, masaya ang kitaan. Siguro meron lang something in me or in us bilang tao na hindi kontento. Parang may ganun tayo no? Na parang pag nakuha mo na, ano naman yung next? Kaya ginawa ko yung episode nga na Prophets of a Future. Maganda yun ha? Not our own. Na parang, pinakinggan ko yun. Nakamotor ako nung pinapakinggan ko yun. Buti hindi ako sumempla. Doon nakikinig ako ng podcast pag nakamotor sa loob ng helmet ko. Naka magkakabasher ka na naman yan. Mula nag-GMA si Kuya Kim, nag-headphones na. Oo nga. Naging walay na to. Mula nag-GMA si Kuya Kim. Binubusinahan ko. Ayaw lumingon. Ay, nako. Maraming mga viewers tayo, no? Na gusto maging Victor Anastasio, gusto maging comedian, gusto pumasok sa showbiz, sa entertainment. Ano advice mo? Yan sa nakikinig ko. Yan. Ano lang, i-Gcash nyo lang ako, bibigyan ko kayo ng full course. Online course. Seryoso may ganun? Di ba? May ganun sa Amerika eh. Oo, marami. Mga Kurso yung mga ganun no? Coursing, Mga Coursera. Learn to be a comedian. Siguro ang na-discover ko rin kahit sa showbiz ko before, ang tanong ay hindi kung gusto mo. Kasi tinatanong nila ako, hindi kung ayaw mo or gusto mo. Ayaw mo ba mag-commercial model? Ayaw mo ba? Gusto ko eh. Pero gano'n ko kagusto. Kasi may mga na-meet ako sa VTR. After ko dito bro, pupunta ako sa isa pa. And then bukas. Yun talaga buhay nila. Oo naman, marami yan. Oo. Kasi tatanong kita, Kuya Kim, ayaw mo ba maging ayaw mo mag-perform ng comedy bukas? Di ba? Isipin mo, gusto ko. Pero gano'n mo ka gusto? Di ba? Parang ika-cancel mo ba yung appointment mo? May ganun eh. So kung gusto niyo maging comedian. What are you willing to pay? Yan, So kung gusto mo maging comedian, gaano mo ka gusto? So what are you willing to pay? Yun, mismo, ganun. Kasi may mga araw nga na akala mo gusto mo, parang relationship, di ba? Hindi naman lahat good times. Minsan mayroong mga boring times, may away times. Gaano mo ka gusto yung taong yun? Parang ganun din yung... At kung gusto mo yung taong yun, kahit na bad times, itutuloy mo. Mismo. Kahit bad times, best effort ka pa rin. So, ganun din sa stand-up. Kuya, pupunta kami dati, meron kaming Monday night show sa Bee Gees. Monday night yun, walang tao yun. 3, 2. Mag-20 minutes ka na full effort. Dalawa lang ang tao, magta-20 minutes full effort ka. Oo, kasi isipin mo, pumunta pa rin sila dun eh. Yung para andun sila, sasabihin mo walang tao. Ang tawag mo sa kanila, alien. Oo naman. Di ba? So parang theater rules yun eh. Kahit na walang tao sa audience. O kung may isang tao sa audience, full performance ka dapat. audience na yun. Oo. Tsaka ano rin eh, pagka binaboy mo,
hindi ka nag-experience point. Babalik ka sa 10,000 hours. Oh. Na parang paano mo ngayon, yung former head writer ko sa Going Bulilit, yun, sabi niya, naging fan siya nung gabing yun. Naging fan ko siya, basta, naging fan siya nung gabing yun. Kasi, walang tao, ako yung nag-headline, pero tinapos ko yung... Galing. Yung parang ganun. Kasi ano siya experience points. Kakapal mukha mo, tapos bababa rin yung ano mo. Kakain ka humble pie. Naman. Kasi mahirap din yung yung tatawat ang mga to. Ako to Tapos hindi ka nagpe-prepare, tapos parang banjing ka na lang. Yun ang hindi pwede sa comedy yun kasi kakain ka ng humble pie immediately after. Tapos hindi pala ako star. Komedyante pala ako. Yun. If you were to describe yourself in one word, what word would that be? Why? Siguro why. Why? Parang ganun ako mag-isip. Bakit? Lifelong learner ka kasi. Baka yun. Indicative nung sinabi mo kanina. So parang why? Ganun, bakit? Anong bago? Ang hirap ko siguro anak nung bata ako. Siguro nga. Ano? Bakit? Alam mo bro, kapos ang oras natin we have so many things to talk about. Kailangan may part 2 to At ang part 2 nito, dun sa intellectual one. Yeah. Kailangan gumesta ko. Sige. So, coordinate din natin kay Cherry. Sige. I-adjust ko yung date ko para kung saan yung date mo. Hindi kailangan, but I will be there. Sige. I'll be there. Salamat. But thank you thank you so much for being here and opening up and talking, bro. Sabi ko nga, after you guest in this podcast, I know you much deeper, di ba? Parang, syempre, honestly, nung nakita kita, may pagka-starstruck. Sobra ka naman. OA mo Pero, nung kunento mo yung IS, bomba. na-humanize na parang, alam mo yun, tao lang din. Pareho lang kami ng pinagdadaan na performer or parang may gusto kang gawin pero minsan hindi, falls short. Ganun lang din. Maraming ganyan, bro. Diba? Maraming ganyan. Yeah, but thank you so much. Thank you rin. Maraming Thank you. salamat. Thank you so much. Huwag ka magsawa. Sa lahat mga viewers natin, thank you very much for joining us today. Again, ito po ang Ano Ba Talaga with Kuya Kim, brought to you by Spotify PH and the Pod Network. Again, may 5 stars po sa ibabaw ng podcast natin. Press yung 5, dapat mataas po. So far, mga review ko na sa mga 400. Yun, no? Hiningi ko. Dapat pagkatapos nito, nasa mga 600 na. Na puro 5 stars, okay? And of course, please follow this podcast to continue to support what we do here. Maraming salamat. I hope you were inspired and I'll see you again next week. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.